sa akin. Sabi ko, Go. nagtagalog lang ako, yung naman nagtagalog. Nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap. with Apple. And Marie. Yay! Palakpakan! Yes! Hindi pa rin Ayan. nadadagdagan yung audience namin, no? Si ano pa rin yung Wala. tawag mo dyan. Meron po kasi siya ditong ganito. Oo. Sagkanang may bata po dito. Ito po audience na si Yan na yan. Dinosaur. Pagka Ano siya? kasi yan, kunyari, di ba masyadong maraming energy man. Pag Ah. sinasampak yan, yan, nagkakaroon. Nawawala. Oo. So, pwede din itong stress reliever, ah. Oo, maganda yan. Yan, siya po lang yung audience. Kanina pa yan nakatingin sa atin. Ayan, nakakatuwa po. Nakasama ulit namin kayo. At bago po tayo dumako sa topic natin. Yes. Maraming salamat po sa mga nanood pa din sa ating previous 8 episodes. Yes. Yung mga nag-like, nag-comment, nag-subscribe, nag-share. Kung ano-ano pa yung Yes. ginawa. Yan. Nagustuhan niyo ba siya o naayawan niyo? Ayawan niyo yung last topic namin. Diba? Gusto niyo ba o ayaw niyo? Ano? Sasagot hindi. Galit talaga palagi eh, no? Magandang episode natin ngayon. Oo. Ang episode po namin ngayon, dahil pang 9th na to, ay episode pampamilya po ito. Yes, So, yes. ito Ito, po ay ay- tungkol sa mga biyenan. biyanan. So, ito Ayan. ay ang tinatawag na mga biyanan naman. Oo, mga sila naman. biyanan. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba yung mga biyanan? Yes. Ano yung mga tungkulin ng mga biyanan? Yes. And most of the time, marami kasing mga comment ako naririnig na may mga ano na ayaw nila ng biyanan. Bakit? Yes. Ano ba ang mga dahilan kung bakit Yes. nangyayari to? 'Di ba? And paano, ano ba yung mga, may karapatan ba ang manghimasok sa buhay ng isang pamilya ang biyanan? May sagot na kagad ako. Tinapos na agad yung episode. Tumigil kayo mga biyanan dyan. And syempre, yung last, may maingay kaming ano doon. Yung iiyak po May sa labas. maingay. Pag narinig nyo po yung maingay doon, batang makulit. I-guess namin yung next time. Pagligo na siya. Ang topic natin, solar system. And syempre, mamayang conclusion natin is, masarap mong magkaroon ng biyanan. Joke lang. Ayan, sige. Yes. Medyo ano siya, medyo Interesting and interesting and medyo may anong topic to kasi tricky. mabigat kasi itong topic na to. Yes. Maraming mga tatasang kilay, Aha, 'di ba? true. Lalo na yung may mga ano na in-laws na, Yes, 'di ba? mga biyanan ko. Nagkaroon na po kasi ako ng 6 na biyanan. Sa 6 kong asawa. Iba-iba yung biyanan na nagkaroon na siya. Sa 6 kong asawa at 6 na anak. Lahat 6. Ang daming naging biyanan. Ayan, Yan. dumako na tayo. Sige, Besa. Dahil mainit-init itong episode natin baka Baka abutin tayo isang araw din eh. Baka biglang may dumating na biyanan dito. sinugod tayo. Sabihin muna natin, bakit, ano ang ibig sabihin ng biyanan? Biyanan. Biyanan or parents-in-law. Parents-in-law. So, Mother, father father-in-law. ito. Oh, yes. So, yes. pagka kayo ay nagkaroon na ng relationship o nagkinasal na kayo, Yes. 'di ba? Yung Parents ng lalaki or ng nung babae, Oo. ayun ang tinatawag mong biyanan. Biyanan. Okay, yes. So, kumbaga, biyanan nung asawa mo. Ay, Oh, nanay yes. at tatay nung asawa Yes, mo. nanay at tatay. Mga magulang Or ng asawa mo. Yes. Kailangan ba talaga asawa? Or partner. Partner. Kasi pag hindi pa kasal, Oo. tinatawag yung mga biyanan na yan ay biyanang hilaw. Talaga? Yes, Ngayon yes. ko lang nalaman niya. Yun sa Tagalog. Talaga? Yes, Tingnan yes. mo, mahilig talaga siya sa Pilipino. Ang dami niyang alam na mga ganyan. Yun sa Tagalog, Talaga, biyanang biyanang hilaw. hilaw. Yes. Okay. So, ibig sabihin, hindi luto, hilaw. Hindi pa eh. Hindi pa kasi Hindi pa kasi kinasal eh. kasal. Oo, wala pa yung band eh. Wala pa yung legal Yes. binding contract Yes, ganyan. exactly. Oo. So, hindi mo pa yan matatawag na biyanan-biyanaw. Although, Oh. I beg to this, how social, di Ah, ba? although. Pero, meron din namang, kasi, may ano pa din naman, parang nag-a-apply pa din siya. Oh, yes. Kasi buhay niyo pa din yun ng partner mo eh. Totoo. Di ba? Kahit hindi kayo kasal. Oo. So, parang at some point, Ah. parang nagbiyanan mo pa din siya na,
matuturing mo pa din siyang, yun yung role niya. Pero, Lalo kung may mga anak. yes, Diba? ganun pa man, meron pa din, gaya sa mga relationship pa lang, meron pa rin, may pagkakaiba pa rin, may difference pa rin. Kasi, ang biyanan na hilaw ay tinatawag mo lang na tita-tito. Sa bagay. Hindi mo yan tinatawag na mommy, Talaga daddy. ba? Pwede. Yes. Pwede. Ngayon, Oo. pag kinasal ka na sa anak niya, doon ka magkakaroon ng karapatan tawagin sila ng mommy at daddy. Sa bagay. Not naman sinasabi na karapatan. I mean, pwede mo naman Parang Oo. formality. Formality. For formality. Yes, exactly. Okay. Yes. Tama? Oo, tama. Diba? Kasi sa level pa lang ng relationship, boyfriend-girlfriend pa lang tito-tita lang itawag mo sa akin. Parang ganun lang. Hindi pa naman kayo mag-asawa ng anak ko. Huwag mo na akong tawaging ma. Huwag mo na akong tawaging pa. Diba? Tita. Tama? Ano yung mga tungkulin ng mga biyanan sa... Oo. Sa, Ayun na ba? Kasi Oo. nasabi na natin yung parents. Yes. Diba? Yung biyanan kasi, sa ganang siya yung magulang ng partner mo, Oo. sila yung nagsisilbi as guide sana nung partner mo para sa mas maayos na relasyon ninyo. Importante kasi imposible naman na putok sa buho yung partner mo. Yes. Walang magulang. May mga magulang yan Unless na lang na something happened, na disease na yung mga parents. Yes, yung wala na. Ay, maganda yun. Mabas ako nito. Mabas ako nito sa ano na to. Ito ang pinakamababas ako na episode. Nakita ko na ang mangyayari. Oo, Hindi so man yun ito nga, yan. tama ka. Diba? Sila ang mag... Kasi ganun din naman, meron kang brother-in-law, sister-in-law. Ganun din ang turing mo sa mga kapatid nung jowa mo. Diba? In-law sila. So, ngayon, itong mga biyanan, ang tungkulin nito ay siyempre parang mag-guide sa relationship nyo na parang yung pag na-meet nila kayo, di ba? Parang, ayan na ba siya, nabayan talaga, o ganyan. Parang, pag pinakilala ka kasi, as ito, girlfriend ko po, di ba? Ito na yun yun na yung start Pag ang lalaki, dinala ka na sa bahay, tapos pinakilala ka sa mga magulang, yun na yung start Ibig sabihin, serious na kayo Pumapasok na kayo sa relasyon na parang papunta na maybe pwede tayong maging mag-asawa someday. Tama? Yes. Yun. Yun kasi ang magiging tungkulin ng mga biyanan. Yun yung mag-guide sa inyo. Yes. Ngayon, nasa sabyanan na yun kung tatanggapin kayo o hindi. As part of the family na. Ganyan. Yes. Ngayon, meron namang mga biyanan na Hindi tanggap. agree. Oo. Pero yun, Hindi boto, kumbaga. Yes, yun yung boto. Mapapag-usapan pa natin yan sa... Maya-maya. Oo, latter stage. Latter stage. Parang 100 stages. Pero yun nga, para sa akin yun Tama. din, guide. Ikaw. Sila yung mag-guide sa'yo kasi sila yung dumaan na sa sa situation na yun. Kumbaga, sila naging na rin sila Ano bang tawag? Manugang. Naging manugang na din sila at some point So, nila na, meron din akong biyanan. So, sila naman ang mag-guide dun sa relasyon nila. Susunod. Yung susunod na generasyon. So, ipapass on nila yung kanilang knowledge and yung kanilang experiences na, ganito yun ang ganito, dapat ganito, ganyan. Pero for me, anak, huwag kang ganyan. For me, dapat, suggestions. And yung yung parang, pangangaral lang ba? Hindi yung, hindi yung Assist overtaking or- na. Hindi yung overtaking. I-assist mo lang yung, dalawang magkasintahan. Parang ilalatag mo lang kumbaga na, dapat kasi ganito sana, para ganito. Hindi yung parang, ikaw na yung masusunod. Yes, exactly. Yun me, yun yung dapat na tungkulin ng isang biyanan. Yes. At saka sa tingin ko, dapat, bilang biyanan, dapat hindi ka nakikipag-compete sa manugang mo. Kasi parang, para makipag-compete ka kung sino ang the best, obviously, kayo po ang the best. Kayo po yung magulang Diba? Yes. Wala na pong question dyan. Pero para palagi mo pang ipamulat sa anak mo na hindi siya yung bagay para sa'yo. Di ba? Parang, naman po yun? Masakit naman po yun sa part ng manugang. Na bagang kakakilala nyo pa lang.
Tapos na-judge na siya na gano'n na, kuya, hindi siya bagay para sa'yo. Baka pwede ka pang mag-iba ng, ano, di ba? Di ba may mga biyanang kasi Meron naman, matatabil yung ano meron naman. bibig eh. May ano talaga na parang ano negative sila hindi yan para sa Pero para sa akin kasi kung ako siguro sa anak ko kung ako magiging biyanan para sa anak ko, hahayaan ko siyang matuto. So kung ako nalaman ko na parang feeling ko na hindi siya tama, hayaan ko ma-figure out yan ng anak ko. Totoo. Na ganito siya ha. Ingat-ingat ka lang. Isasabihan mo lang, hindi mo naman para para tapusin na yung relasyon tapusin mo na or Totoo. Pagsasabihan ko lang, hindi ko naman sabihin na hindi ko naman para siraan yung magiging asawa or ganyan. Kaya minsan tuloy parang yung lalaki or babae, parang doon sila nakakapag-isip-isip eh. Kasi minsan itong mga biyanan na ito, mga sul-sul din eh. Diba? Parang kasi imbis na ang sinasabi niyo po ay both sides, good and bad, doon sa bagong nakilala niyo na kahit na matagal na partner ng anak niyo, dapat good and bad, pantay yan. Sinasabi niyo yan kung ano yung mga nakita niyo yung ugali niya. Hindi yung puro bad na lang. At kasi, saka, it's your, yung anak mo naman ang nakikisama. Exactly. At saka anak mo din yung magde-decide, hindi naman ikaw. Kaya nga nakakatuwa, may mga biyanan din naman na napaka supportive and supportive. Yes. And talagang pag sinabi mo na, ganito. Totoo. Pakakasalan ko si ganito. Sige, go. Malaki na kayo. Gawin yung gusto ninyo. Exactly. Basta masaya kayo. Ganito, ganyan. And then, siguro, for example, hindi naman sa mangyari at some point na maghiwalay din sila, nandyan pa rin yung mga magulang para sumuporta dun sa anak. Diba? Pero ako parang naiisip ko, alam mo, tanong ko lang to kahit kayo, baka mapag-isipan nyo rin po. Mas maganda bang biyanan ang babae o lalaki? Kasi minsan yung mga biyanan na lalaki, wala silang comment. Wala kasi din. Ang babait po nila. Hindi naman ang babait nila, wala silang nasabing masama. Kaya lang, hindi sila kagaya ng mga babae na maratrat na biyanan, di ba? Sa atin kasi, ang daming kuda. Typical kasi ng mga biyanan sa atin, ng mga babae, talagang may say, no? May say. Oo. Kaysa sa mga lalaki. Usually naman kasi di ba best yung mga lalaki lagi naman very tahimik soft-spoken, sila. soft-spoken, Soft-spoken. short lang din naman sila, comment lang na ganito, ganyan. Tapos, mga babae kasi madami din talaga tayong nasasabi. Totoo. Minsan kasi, pag babatiin mo lang, di ba, hi po, tito, tas andiyan ka pala, ganun lang. Tapos na yun stop na yung conversation nyo nung biyanan mong lalaki. However, dun sa babae, kumain na kayo. Saan kayo galing? Tuloy yan, hindi natatapos. Mga nanay na Ang daming tanong ng mga mudra, di ba? Ba't kayo ginabi? Anong oras na? Ganun talaga. Di ba? Alam niyo Mga naman may babae. pasok kayo bukas. Di ba? Yung parang ganun. Na kagad nila na kailangan. Madami kasi talaga nasasabi ang mga babae. Kaya nga. Pag ikaw naging biyanan, naging malalaman mo yan. Marami pa rin sinasabi kasi talaga. Handang-handa na po ako sa 6 kong anak. Minsan kasi dapat parang, minsan nako-compare ko na parang, ang tahimik ng mga lalaki, wala naman sinasabi kung maiksi ang damit ng jowa mo or ganyan, o galaw-gaw naman kumilos. Kanila lang yung parang, ikaw, bahala ka, anong mo na. Ganun lang yung nadidinig ko sa kanila. Whereas yung mga nanay, ang daming sinasabi talagang mostly, mas mo na. Iba talaga kasi talaga ang biyanan na babae. Oo. At saka mas pa na, yung sadyang ipaparinig sa'yo, hindi yung, hindi yung nakaalis ka na muna, nakapagbiyahe ka na, feeling ko kasi dumaan din sila sa point na gano'n eh. Na parang na-feel din nila na gano'n sila dun sa biyanan nila. Dati. So parang bakit di ko ba pwedeng gawin to sa sa manugang ko? Parang gano'n. Diba? Parang okay lang sa akin naman, okay lang din naman. Diba? Parang siguro feeling ko gano'n. Ganon din ang... I don't know. Yes, totoo, tama. Diba? Nakailang biyanang ka na ba? Wala pa, bes. Ako, ang dami na.
Sa anim na ex ko, yes. Palit-palit ng binan. Oo, pero kasundo ko sila Yes. Talaga? Kasundo ko sila, lalo na sa mga bisyo. Dahil dyan. Dumako naman tayo sa ating pangatlong. Bakit? Kasi typically nga, di ba sinabi natin kanina, ang label sa mga binan talaga, pakialamera. Ganyan. May mga label ang mga binan na pakialamera. Totoo. Na pagka pumasok ka sa isang relasyon, pag kinasal na kayo, ingat ka sa biyanan mo. May ganyang comment, di ba? May ganyang comment. Bakit nangyayari to at ano yung mga dahilan na nangyayari yung ganong label na yun? Parang ano yun, suko ba kasal mo? Yung ganun. Hindi, totoo yan, di ba? Sa kultura natin. Actually, Totoo. kahit nga sa ibang kultura, kahit nga dito makikita mo, may mga ganyan. Bakit? Mga May warning in-laws. sign May kagad, mga in-laws na. may warning kagad na, mag-ingat ka dyan kasi ganyan yan. Bakit Strict nangyayari? ka. Ano yung mga dahilan? Siguro, sa tingin ko, para sa akin, isa sa dahilan doon is para ma-warn na kagad yung manugang sa anumang trip niyang ikilos sa mga susunod na panahon sa harapan ng biyanan niya. Kumbaga parang as a warning lang na ingatan mo na kasi ganito siya, ayaw niya ng ganito, baka pwedeng gawin mo ganito, 'di ba? Parang as a warning lang na ano. Although, hindi naman po tayo nabubuhay para i-please lang yung biyanan. Oo naman. For all our entire relationship life or husband and wife life, hindi naman pwede pong ganun. Kailangan magkaroon pa rin kayo ng sarili ninyo. Oo naman, kaya kayo tinawag na family. Oo, as inyo, kasi pamilya nyo na yun. Ako naman sa tingin ko, isang dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng label ang mga biyenan na alam mo yun, ayaw ng mga manugang. Yes. Kasi minsan sumusobra sa pakikialam yung biyenan. Yes. Doon sa mag-asawa. 'Di ba? Na parang minsan may desisyon sarili yung mag-asawa pero kinokontra nung biyenan, nung mga biyenan. Na parang kahit sa anong side hindi ko sinasabi sa lalaking side lang, sa babaeng side. Kahit sa anong side. So, parang doon pumapasok yung yung pagiging pakialamera nila na gano'n. Nakingialam na sila minsan, nag-overtake sila. Pero ang sinasabi naman nila, kung hindi sila makikialam, baka mapasama, baka may mangyaring hindi maganda. Parang ang ending kasi minsan, pagka may maling desisyon yung mag-asawa, ang kumbaga, kasi sasabihin ng biyan, hindi yung sinabi sa akin. Pero kung sinabi niyo sa akin yan, may nagawa sana tayo hanggat maaga. 'Di ba? Naiwasan sana natin ng ganyan. Yun ang sa isip ng mga biyanan. Hindi nila naiisip na kailangan matuto nung mag-asawa. Exactly, no? I was going diba? din sasabihin ko. Yun ang naiisip ng biyanan na parang, kasi, inanan niyo ako tinanggal niyo ako sa decision making na yan Tinanggal niyo ako sa plano. Exactly, sa plano. So, kasama siya, Pero kasi talaga may nangyayari ganyan. May nangyayari ganyan. Oo. Para naman sa akin, kasi kaya nga nagkaroon ng asawahan, pagiging mag-asawa. Kasi you're going to leave both your family to create a new one. Exactly. Diba? Kaya kayong dalawa na yung dapat na mag-usap, magde-decide, kayong mag-asawa. Ngayon, kung gusto ninyo na may insights from your in-laws, you are free to do so. Ngayon, yung mga in-laws din naman, pwede silang magsabi ng, sa tingin ko, ganito yung magandang gawin para sa ganyan. Ganito yung sa tingin ko, ganito. Dapat ganito, ganyan. Ngayon, ang desisyon, magpo-fall pa din dun sa mag-asawa. Hindi pa rin dun sa biyenan. Minsan kasi ang nangyayari, pagka hindi nasunod ang gusto ng biyenan, nagagalit. Diba? Ganyan, sinasabi mo. Tapos, kung ano-anong sinasabi ngayon, doon sa asawa ng anak niya, manugang niya. At doon nasisira yung relasyon ng mag-asawa. Sisiraan niya yung manugang sa anak niya. Minsan naman, sa sobrang pagkamamas boy or girl nitong asawa, lahat na lang sinasabi sa manugang, which is mali din. Kasi,
pag lahat na lang sinasabi mo doon sa biyanan, Oo. doon sa nanay or sa tatay mo, parang lumalabas nun na wala kang sariling disposisyon. Yes. Hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paa. Oo. So, ngayon, ang nangyayari, ang mga biyanan ang gagawa ng paraan, which is, dapat kayo ng dalawa kasi kayo ng mag-asawa. Kayo ng mag-asawa. Diba? Totoo. So, sobrang, yung mga ganun na mga, na wala talagang, sabihin mo na nga, wala silang bayag or Yes. panindigan. Sana, Totoo. yung mga buhay na meron na sila. Diba? Kung tutuusin mo. Yes. I agree with that. Okay. Kaya dyan pumapasok yung susunod natin na tanong na, kailangan bang manghimasok o may karapatan ba ang itong mga silabianan, mga in-laws, na manghimasok sa buhay pamilya ng isang anak? Ako depende sa panghihimasok nila. Yes. May limitations. Para sa akin, may limitations. Pwede silang, yun nga, kasi ang tungkulin lang naman nila is mag-guide. Yes. And magtumulong siguro Yes. kung sa abot ng makakaya nila, out of Yes. their own volition. Yes. Kung anong gusto nila na tulong, yun lang. Pero hanggang sa limitations lang na kung saan na ng mag-asawa. Yun lang. Sila ang magbibigay ng limitation ng mag-asawa. Hanggang dito lang kayo, ha? Totoo. I'm talking about pag-alaga ng anak. Yes, ganyan. yes. Yung Suporta sa budget. yan. At Yes. saka kunyari, let's say, sa financial, or sa sa bahay, ganyan. Yes. May limitation ang ng mga in-laws. Hanggang dito lang sila, kumbaga. Totoo. Hindi na sila pwedeng umover doon. At yung ang mag-asawa, ang magsasabi kung hanggang saan lang sila. At magde-decide kung hanggang saan lang sila. Totoo. Ngayon, kung susobra na sila doon, mag-asawa, sabihan nila yung in-laws nila na, Sobra ka na. parang sumusobra na. Okay lang ba na ganito, ganyan, ganito. Pwede naman, di ba nga sabi natin na dadaan natin lahat sa maayos na usapan. Yes. Di ba? Totoo. At ako sa tingin ko kung bakit sila nangihimasok sa buhay. Kasi, binibigay na natin sa kanila yung responsibilidad na dapat sa atin. Kagaya niyan, pag-aalaga ng mga apo. Ngayon, pag sinabi niyo po na totally paaalagaan niyo lahat ng apo sa mga biyanan, may karapatan yan sa sa anak ninyo. Totoo. Ikukuhanin niyan ang karapatan na nasa inyo. I agree with that. Kasi pinaalaga niyo siya simula baby hanggang lumaki. Lalo na yung mga OFWs. Oo. Diba? May karapatan yan. May say yan sila. Dugot pawis. Ang inilaan nila para alagaan yung mga apo nila. So, I agree. Hindi naman basta wala lang yung rason na ikinakagalit nila. Kung bakit hindi nila mabigay-bigay yung apo nila. Di ba? Parang, sa akin na to lumaki. May point din naman po sila sa ganang ganun. Sa inyo, ang karapatan na kayo ang nagluwal bilang kayo ang mga magulang. Pero, wag niyo din naman, wag niyo din naman pong baliwalain yung pag-aalaga na ginawa nila at sakripisyo. Di ba? Ngayon, kung ayaw niyo po na manghimasok sa inyo ang mga biyanan ninyo, wag po kayong humingi ng pera sa kanila. Wag po kayong magpaalaga ng anak sa kanila. Yan po ang mga napaka-basic niyan. Na kung tutuusin, alam ninyo yan. Huwag kayong umasa sa biyanan nyo. Huwag kayong hingi ng tulong para shut up. Walang manghihimasok. Walang magko-comment. Diba? Kasi galit na galit tayo sa mga biyanan natin dahil naggaganto, ganito. Pero pagdating naman po ng mga tag-ulan or mga sa kanila pa rin lalapit. Kapos na kapos kayo, na andun pa rin kayo susumiksik sa mga biyanan nyo. Nangyayari nga na ganyan. Tama, mali. Lalo na sa mga Pilipino. Tama. Lalo na sa mga Pilipino. I agree, Galit na galit kayo sa mga biyanan nyo. Pero ang mga anak ninyo, sang katutak doon yung iniwan. Totoo. Tama ba yun? Yes. Sino hindi maaano? That's, wala na nga pera, si nanay si tatay, umaasa na lang sa pension, kukuhanin nyo pa yung kalahati. Isipin nyo yan. Totoo. Ibang babayad nyo ng point. bills. Ibang babayad nyo ng ano. My point, yes. Diba? Ngayon, kung ayaw nyo na panghimasukan kayo, huwag kayong umasa. Tumayo kayo sa sarili nyong paa. Yes. The asik.
Ay, Diba? oo, I agree. Kasi kung, di ba nga sinasabi natin na pag mag-asawa kayo, may sarili na kayong pamilya, kayong dalawang mag-asawa, ang may responsibilidad Totoo. na itaguyod yung pamilya ninyo, hindi yung mga biyenan ninyo. Yes. Kasi yung mga biyenan ninyo, it's their time to relax naman Yes. and rest. Kasi Retired napalaki na nga na nila sila eh. kayo di ba? Exactly. Na Totoo. nagawa na nila yung responsibility nila. Ngayon siguro yung it doesn't naman na yung mga pa-babysit ng for few hours okay lang. Yung mga Yes. ganyan. Or isang one day a week. Oo. Pero yung sabihin mo na iiwan na sa'yo Gabi-gabi. at Oo. iaalis si nanay o si tatay at magtatrabaho sa ibang bansa, ay syempre, ibang usapan na yun. Oo. Kailangan nyo silang suportahan. Yes, yun. oo naman. Yun naman Oo yung naman. dapat doon. Oo. Ngayon, pag ang iba naman po yung sitwasyon na kaya nang hihimasok yung magulang dahil itong mag-asawa ay successful. Kumbaga, meron sila. Oo. May pera sila, nakakapag-travel sila. Ngayon, iba naman pong pag hihimasok ng biyanan kapag nagagalit na siya kasi masyado nang nag-i-splurge sa mga ganitong bagay. Si babae or si lalaki. Yun naman po, ang tinatawag ng mga biyanan na ganun ay iniisip niya na yung anak niya lang ang nagtatrabaho. Yun naman po, di ba? Yun naman po, ang iniisip niya ay umaasa na lang yung babae o yung lalaki doon sa anak niya. Di ba? Yun naman, iba naman pong sitwasyon yun. Pero, mali din yung biyanan doon. Bakit? Kasi hindi niya muna alamin saan ba nanggagaling yung pera ng partner. Di ba? Bago siya isip na, inuubos Ganito, niya yung ganito, pera ng ganyan. anak ko. Oo. Wala siyang ginawa kung hindi magpaganda, magpaganyan. Mga mamahaling restaurant, kakain, ganyan, damit, pa-shopping, pabili, pa-travel, ganyan. Isipin niyo din muna po, na yung dalawang mag-partner, malay nyo, mas malaki pa yung kinikita ng manugang. Bago kayong maghusga ng ganyan. Kaya nga sinasabi ko, bago sila magsalita, kung magsalita anyone, exactly. pag-usapan muna at yung talagang i-verify muna kung tama or talagang bago mag-comment. Kasi mahirap talaga yung, alam mo, yung bara-bara ka na lang, makakasakit ka ng tao. Oo, at saka alam mo kasi itong mga biyanan, talagang ang pinoprotektahan nila, kahit na may mga magulang natin ang pinaka-main na talaga for safety and protection lahat, ay yung anak nila. So, di bali nang mahirapan yung manugang o sino pa man yan, kailangan yung anak nila safe. Yes, okay. Yung anak nila, di ba? Yes, yung anak nila kailangan maayos, may kinain, ganyan. Di bali nang magising yung manugang na wala ng pagkain sa lamesa. Wala siyang pakialam. May mga biyanan po na ganyan. Di ba? Ang importante sa kanila, yung anak nila. Ngayon, ang hindi nila naiintindihan, na pag itong mga anak na to ay kinasal na, meron ng panibagong anak na papasok sa buhay ninyo. Meron din namang mga manugang na nakakatuwa. Yes. Na tinitreat nila yung manugang As nila. Ay, anak biyanan nila. pala. Sorry, biyanan. Na nakakatuwa. Di ba? Yes. Mas minsan nga, mas tinuturing pa na anak yung manugang kaysa dun sa anak. Diba? Ay, naku, buti na lang mabait yung manugang ko. Kasi pasaway itong anak ko. Na pinagmamalaki diba? nila. Parang minsan kasi ang anak nila pasaway, gano'n, naging mabait dahil dun sa manugang. Ganyan mga ganun instances. Nakakatawa yung mga ganyan. Totoo. At saka meron din mga manugang na nagsusumbong sa biyanan nila. Nay, sabihan mo nga yung anak mo, ganyan-ganyan. Kaya yung biyanan naman kumakampi sa manugang nila. Magandang relationship yun. Oo. Na parang, di ba, at dun din nakukorek yung kamalian nung asawa o nung di ba? Pero mostly talaga sa Pilipinas. Mostly talaga sa mga Pilipino. May label talaga, no? Ang mga Mauna muna biyanan. na ayaw nila kagad yung pinakasalan or ginawa nung nila. Ngayon po, kayong mga magulang, kung ayaw po ninyong mag-asawa, yung mga anak ninyo, kayo po ang magpakasal sa anak ninyo. Try nyo lang kung pwede yan. Di ba?
Hindi kasi totoo, meron nga talaga Diba? na nangyayari din Kasi talaga. kung yun na nga po yung pinili ng anak nyo ibigyan nyo muna ng chance. Oo. 'Di ba? Gustuhin na, hindi na maggustuhin kagad na gustuhin. Kilalanin. Yes. 'Di ba? Kasi nandun kagad kayo sa, ay naku, hindi yan bagay sa anak ko. Tignan mo naman yung anak ko, ang taas ng pinag-aralan, ganyan-ganyan lang siya. Oo. Hindi naman po Hindi yung nasusukat ganun. doon, Oo, Hindi 'di ba? nasusukat doon. Naman yung anak ko, lakas kumita, tapos siya, ano lang siya. Ay, oo. 'Di ba? It's not Yung mga nice. Yes, it's ganon. not nice. 'Di ba? Oo, it's not nice. Kasi, ako, if I'm going to be a biyenan in the future, Oo. mas gugustuhin ko na ang anak ko ay naalagaan, Yes. masaya. Totoo, At saka, tumatawa, di ba, oo. masaya siya at saka yung talagang, nami-meet yung needs niya na, Oo, alam mo yun, totoo. na, Sa basta, i-blip niya yan. basta okay din, okay lang. Basta okay yung anak ko na masaya siya at nakikita kong happy siya. Totoo. At na-fulfill yung niya na pagiging tao. di ba? Oo. Okay na sa akin yun. Totoo. Okay lang na hindi siya ganun kayaman, hindi siya hindi ganun kataas yung sahod niya. Walang problema yan. Minsan naman, meron pa akong isa. Madami akong Dami itong experience. Dami akong napapansin Dami akong, inis. Meron naman ako napapansin. Yung kunyari, mga anak nila, ang ganda, tas ang pupogi. Yung sa tingin nila na ang pogi-pogi ng anak ko, tapos iyan lang. Di ba yung ganon? Ayan lang. Ayan Oy, lang, grabe naman yun. Ayan lang yung dadalhin mo sa bahay. Ganyan ang itsura. Okay yung parang yun. ganon. Okay yan. Meron kasing mga ganon Okay nyo, na Pilipino. Oo, okay mo ha. Tapos, di ba, may mga ganon na parang inililevel nila yung anak nila na dapat maganda rin yung ng anak mo kasi ang pogi niya O kaya ang ganda ng anak ko, dapat pogi din. Dapat may sasakyan, may ganyan, di ba? Mali po yung ganong Hindi naman tama. Oo, nakakaano po yun. Ako naman, basta ang ko sa kanila is let them go. Let go nyo na yung mga anak ninyo. Pagka dumating na sila sa point na nakikipagrelasyon na Nasa sila, edad na sila. na obviously, i-guide nyo pa din sila. Pero Yes. at some point talaga, kailangan nyo i-let go yung mga anak ninyo. Yes. Na sila na yung kailangan mag-decide sa buhay nila. Kasi Totoo. doon sila matututo Doon sila lalakas, doon sila magkakaroon ng experience. Totoo. And doon nila mabibuild yung maturity nila as a person. Yes. Talaga, let them go. Nakasuporta ka lang na hindi naman let them go na wala na kayong pakialam. Totoo. 'Di ba? At may limitations lang. Hindi na kayo makikialam. Exactly. Sila na ang magde-decide. Sa totoo lang, di ba, sinasabi nga nila, mahirap talaga na makita yung anak ay nililigawan nanliligaw na. Kasi parang may kahati na si nanay at si tatay. atensyon. Sa puso, sa atensyon. Di ba? Mahirap po yung tanggapin. Pero, kung ayun po talaga ang ng buhay, kumbaga ang path, kailangan po dumadaan sa ganon. Di ba minsan naiinip din naman tayo pag wala pa rin jowa yung anak natin, hanggang 30 na sila. Di ba parang, Kinahanapan mo din ng diba? Di ka pa nag-aasawa. Oo, anak bakla ka ba? Or tomboy ka, something ganyan, di ba? Anong nangyari? Di ba? Parang ganon. Ngayon, kung naman po, nandun na sila sa edad, financially stable naman sila, nagtatrabaho naman po sila, di ba? Meron naman po karapatan na sila na yung mamili ng makakasama nila sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na ayaw na nila sa inyo as magulang. Di ba? At saka dumaan din kayo sa point na yan. Yes. Naging manugang din kayo at some point. Yes. 'Di ba? Naramdaman nyo din yung na dapat kami lang mag-asawa yung may ganitong desisyon, 'di ba? Ganyan. Exactly. 'Di ba? Na ano nyo din kasi hindi nyo na dapat iparamdam doon sa mga manugang ninyo na ganito dapat lagi ako masusunod, ganito, ganyan. Mas maano pa, You live matroma sila. harmoniously. Matroma sila. Ngayon, kung ang manugang nyo naman, talaga nakikita nyo masama ang ugali, syempre, di ba? Ipagdasal nyo po sila, di ba? O kaya, i-ano nyo po nung manikang basa. May karayong.
Hindi, you pray for them and you pray for the couple, you pray for your anak, you pray for your partner ng anak mo. You pray for them both na masolusyonan nila or ano man yung problema na pinagdadaanan nila. And alam mo yon, sabihan nyo silang dalawa, hindi lang yung palaging one-sided. Kasi iisa na yan eh. 'Di ba? Yung dalawa naging isa na, 'di ba? Pagka yun talaga na ano. Alam mo, minsan, ang problema kasi, sa tingin ko sa part nitong mga biyanan nito, natatakot sila doon sa mga single na mga anak na working and earning money, natatakot sila na maputol ang suporta. Matatakot sila maputol ang suporta sa pamilya. So, pagka ganun kasi, medyo nanganganib na yung budgeting Kaya doon sila kinakabahan na kapag nag-asawa na to siya, nako, patay na tayo. Wala na, tapos na lahat. Doon din naman ako sa side sa mga biyanan. Kasi may mga manugang din naman talaga minsan na ang ginagawa naman nila sinisiraan yung biyanan. At talaga kahit walang basis na parang para hindi nabigyan. Wag mo nang tulungan yung mga magulang mo, ganun pag magdamot ka sa mga magulang mo kasi para sa atin to dapat ganito. Hindi naman tama 'yun. Kasi ako, if I'm going to be a manugang, na yung partner ko ganyan, mas gugustuhin ko na tumulong ang partner ko sa magulang niya. Kesa sa ibang tao. Yes, exactly. Pamilya mo yan. Tama. Hindi ko maaalis sa'yo yan. Tama. Pamilya mo yan Kahit anong mangyari sa atin, pamilya mo, nandyan yan. Hindi mo mababago yan. So, hindi ko ito turn against you or hindi kita ito turn against sa family mo. Totoo. Yan ang never mo nagagawin talaga na iaano mo yung asawa mo or yung partner mo sa pamilya niya. Para magalit siya sa sa magulang niya at sa mga kapatid niya. Yan ang pangit talaga. Hindi talaga Totoo, nangyayari hindi yan maganda. May mga manugang, mga manugang na ganyan. May mga asawa na ganyan. Na pag-aawayin niya yung, para ang atensyon niya naman ng asawa niya sa kanya lang. Totoo. Hindi maganda. Ako naman kung gano'n ang asawa ko, pupunta kami sa bundok, mamumundok kami. Doon kami titira. Para hindi niya ma-harm yung pamilya ko. Lintik ka napaka-ano Kasi ang masaya yung okay ako sa family mo, okay ka sa family ko. Totoo. Sama-sama tayong lahat. Walang grudge totoo. Happy lang tayong lahat. Yes. And okay ka sa family mo. Yun ang yun ang pinaka-importante na okay ka sa pamilya mo. Totoo. Na kasi doon mo talaga makikita na ang tao ay maayos. Pag okay yung pamilya mo sa'yo. Pagka kunyari ikaw, hindi kayo nag-uusap na magulang mo, 'di ba? Parang ganoon. Hindi kita anuhin as a partner. Kasi paano pag magkaanak tayo, gagawin mo 'yun sa mga anak natin, ganoon. Ako naman sa tagal ng taon ng pakikipagrelasyon ko, isa lang palagi ang iniisip ko, na kapag nagkakaroon ako ng biyanan or biyanan ng hilaw, dapat ganun pa din ako, magalang pa din ako. Nagpupo at opo ako, hindi ko sasagutin. Kailangan. Kasi alam niyo po kung bakit ko yan ginagawa, ako lang sa sarili ko lang. Kasi po, pag ginawa ko po yun, magre-reflect po yun sa mga magulang ko. Totoo. So, ang iisipin po ng biyanan, hindi kasi yan tinuruan ng magulang niya. So, kaya ako, talagang lagi ako nag-i-stick na kahit nanggigigil na ako sa biyanang ko. Na parang, mali yung desisyon niya. Ba't niya to ginawa? Gagalangin ko pa rin. Iaano ko pa rin. I let it pass. Kasi siya yun nandun na siya sa edad na yun. Alam niya na yun, suppose. Diba? Kasi yun ang tinuro sa akin ng magulang ko na wag mong itanggalin ang paggalang sa mga matatanda. Mas nakakatanda sa'yo. Mas nakakatanda sa'yo. Which is true. It's true. Kasi alam ko, magre-reflect yun sa akin. Tama. Kaya kahit na nagigigil na talaga, yung dugo ko talaga boiling na sa loob. Tiisin natin yan. Yung parang ganun, tiisin natin yan. This is talaga, lang naman to Tsaka, para sa akin, hindi naman ako kasal sa anak mo So, sige, wala pa akong karapatan. Wala pa ako doon sa karapatan na dapat sana nandoon ako sa karapatan na yun. Pero since girlfriend lang ko, wala akong say dyan. Hindi ko kailangan mag-comment sa family problem kasi girlfriend lang naman ako. Pero I was saying nga, basic naman na yan na
gagalangin mo eh. Oo, Galangin mo kahit yes, sino, di ba? yes, So, totoo. ginagalang mo nga yung mga strangers na mas nakakatanda sa'yo. Yes, Yung pa bang biyanang hilaw mo, di ba? Hindi mo totoo, gagalang. yes. So, talagang parang Dapat, natural na yan, di ba? Normal totoo. na nagagawin mo. So, oo. At saka sa tingin ko, minsan kasi, yung mga monster ng biyanan talaga, oo. naranasan kasi nila yung dati, kagaya ng Siguro, sinabi mo. oo. Ginawa kasi yun sa kanila ng mga biyanan Biyanan nila nila. dati. So parang parang revenge. It's time to pay. Payback. Parang time. ito na. Ayan. Final na. Final Conclusion. analysis. Masarap bang magkaroon ng biyanan? Hindi. Char. Ano sagot mo? Hindi. Yes. Gusto ko. Ako, oo. Masarap. Masarap magkaroon, lalo na ang biyanan mo ay yung parang magulang mo din. Yes. Masarap magkaroon ng biyanan siguro na hindi siya, hindi ko nang binabaliwala yung mga magulang ko. Na hindi siya, kakaiba siya sa mga magulang ko. Paano kung biyanan mo si King Charles? Grabe mo yan. Ay, hirap yun, no? In what sense? Kasi ang magulang ko, very conservative. Yes. May mga times na, meron akong times na hindi ko nasasabi lahat sa kanila. Alam, baka maiyak ako. Ay, naiyak siya. May mga times na, Damit hahanapin ko. may mga bagay na hindi mo masabi sa kanila kasi natatakot ka na, maiyak talaga ako. Ba't siya umiiyak? Na hindi mo masabi sa Hormonal kanila. friend. Hindi mo masabi. Hindi na natuloy. May mga bagay na hindi mo Ikaw ang umiiyak. Hindi ko po alam bakit siya kailangan umiiyak. May mga bagay na hindi mo masabi sa magulang mo na maiintindihan nila. Yes. Pero pag ang mga biyanan mo mas open-minded, mas cool sila, mas masasabi mo sa kanila. So parang at somehow merong magulang na, ay, ang sarap ng feeling na ganito, naintindihan ako, ganyan. Yes. Ako, ayun yung opinion ko, ganyan. Na may parang, nagkaroon ka ng magulang na hanap mo din. Totoo, yes. Yun yung analysis. The parents that I never had, that I wish I should Pero have. don't get me wrong, I love my parents so Yes. much. So, hindi ko sila ipagpapalit. Pero it's somehow, at masarap pa din yung parang may second. Yes. Na, alam mo yon, hindi ka na makarinig ng sermon na masasabi mo kahit ano. Totoo. Kumbaga. Na nag-aalala sa'yo, na gusto ka, na yung gano'n. Totoo yan. Kasi, naman kasi sila, biyanan sila na parang, they treat you as their own child din, ganyan. Totoo. Masarap magkaroon ng ganong biyanan. Yes. Naniniwala po ako sa kanya, maano naman po talagang magkaroon ng biyanan. Okay naman po talagang magkaroon ng biyanan. Lalo na kung nandyan na yan eh. Wala nang choice. Yag. So, sa'yo, oo talaga. Oo, kasi... Walang bawian yan, ha? Oo, sige na nga. Walang choice. Oo, kasi part sila ng problema. Hindi, partly talagang, naman sila nakakatulong naman sila para maging mas okay yung pakikisalamuha mo sa pagkakaroon ng, relationship and as a family, magiging family kayo. Ganun. Okay naman siya. Kaya lang minsan, ako kasi, OA ako. OA ako sa lahat ng bagay. OA ako sa pagka-sweet, OA ako sa pagsasalita. Minsan talagang sobrang hyper ko lahat ng joke, mga above and beyond na yan. Minsan napapansin ko yan sa sarili ko, OA ako. So ngayon, yung mga biyanan ko naiirita. Naiirita sila. Okay. Kasi talagang, di ba, may edad na sila, yung tenga nila. Malakas masyado yung boses mo. Naiingayan, yung boses ko, pag dumating pa lang ako, ganun tuloy na ako magsalita. Lalo na pag kumakain, ganyan lahat. Ang dami kong kwento eh. Kasi maano ang imagination. Kaya ang feeling ko, yun ang nagiging disadvantage ko sa mga biyanan na nakikilala ko. Kasi sobra silang na-overwhelmed sila sa personality ko. Yun. Yun ang dahilan kung bakit kung pwede lang, ayaw ko ng biyanan. Kasi ma-overpower ko talaga yung dahil sa personality ko po. Pero gusto ko po sila as kung magiging ka-close ko sila, kung pagkakatiwalaan nila ako, why not?
pipiliin ko pa rin oo. yun. Kumbaga, I get you. Kumbaga, para sa'yo, hindi mo na sana kailangan i-tone down yung ugali mo or yung sarili mo. Hindi ko ito-tone down. Hindi ko kailangan magbago. Kasi ako ito eh. Yung parang ganun. Yung gusto ko lang, yung mas matatanggap ako na ako. Oo, na ikaw. Oo. Na parang they treat you as your friends. Kumbaga, Yes. na parang, Oo, gawin mo kung ganyan, mas go ako sa ganyan. Hindi kailangan na sabihin mo sa akin na sabihin mo na sa kanya tumahimik ng konti. Doon alam ko naman po yun sa part ko na di ba parang ano ko talaga yun. Pinanganak po ako may vocal dito eh. malaki din po sa gano'n talaga yung... Ganon talaga eh minsan. Malakas. So, naiintindihan ko po yun. At nagpapasalamat po ako sa mga naging past biyanan ko na noon. Napakadaming nilang lesson na naituro sa akin. Masarap pa rin magkabiyanan. Yes, of course. Yes. Lalo na kung nagkakasundo, wala kung the nagkakasundo. best yan. Ngayon kung hindi po nagkakasundo, hiwalay po. Kung kayo po, mga nahihirapan yung mga manugang, huwag kayong makipisan sa biyanan. Kasi meron naman nakatira sa biyanan eh. Humiwalay kayo ng asawa mo. Oo, humiwalay kayo ng bahay. Kasi mahirap yung Umupa isang kayo. bahay lang kayo tapos Umupa kayo. nag-aaway-away lang. Parang stressful. 'Di ba? Everyday gigising ka gano'n na naman. Oo, totoo. Hiwalay na kayo ng bahay. Oo. Or you talk about it. Talagang mag-open kayo na mag-usap kayo ng mag-usap na maayos na ganito, ganyan. Hindi yung siraan patalikod. Pangit kasi yung ganun eh. At saka, yun lang po ang wag nating walain na respetuhin pa rin po natin ang nakakatanda. Meron naman po talagang mga makakatanda na hindi nakarespeto. Pero hanapin po natin sa puso natin. Yung mga respeto na itinuro sa atin ng mga magulang natin. Totoo. Respetuhin natin ang mga matatanda. Yay! Maraming salamat po sa mga biyanan, manugang. Biyanang hilaw, manugang na hilaw. Thank you, Mother! Na nakikinig, nanonood. Nakinig. Ayan. Nainis sa akin. At mangbabash. Yes. At saka dun sa mga anak, yung mga magkakaroon ng biyanan, mga ikakasal. masarap magkaroon ng biyanan. Yes. Ano nyo lang yan, i-enjoy nyo. I-cherish nyo yung moment na yan. Enjoy nyo yan. Totoo. At ipagdasal nyo, most importantly, ipagdasal ninyo, hindi lang yung biyanan, every relationship that you have. Partner mo, Buong kaibigan, family. biyanan, sister-in-law, brother-in-law. Ipagdasal nyo bawat na ang si Lord ang mag-guide talaga. Yes, Wala totoo. talagang imposible diyan. Totoo. Diba? At saka, yun nga po, bukod sa, hanapan nyo po ng mga, kunyari, magkaroon kayo ng activity. Ng biyanan nyo, yung parang, Team building. isama niyo po siya. Mag-retreat kayo. Di ba? Pag-spa. Sa shopping, spa massage, day. Di ba? Isama niyo po siya. Baka naghahanap lang din si si Bianan na ng attention. ng time. Yes. Diba? So, attention And seeker siya. From the Manuga. Yes. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig na naman sa isa nating napaka-interesting topic. Yes. At patuloy lang kayong mag-like, subscribe, comment, share sa ating mga videos, reels, and post ng social media. Yes. Lahat po yan. Ngayon, anong tawag po dito? Papasalamat po kami sa lahat ng mga araw-araw na sumusubaybay. Kahit sa mga video clip lang, small clips namin sa Facebook. Marami nagko-comment din, nakakatuwa. Thank you. Yes. Malay nyo, ito na ang chance na mag-like ang inyong biyanan sa aming page. Oo. At saka malay mo na-realize din ng mga biyanan na may mali sila or mga manugang na may mali sila. Totoo. Ayan, palagi po nating tatandaan na Ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye! Happy weekend! Mahalin yung mga manugang at mga biyanan ninyo. Yes!